Nakikita niyo yung nangyayari sa ibang bansa ngayon about corruption, nagagalit yung mga taong bayan sa iba't ibang bansa. Dapat tayo, mas lalo tayong mapanagot natin sila. Hindi yung basta dahil nag-resign lang, papatawarin na. Dapat isauli ang pera ng taong bayan at dapat yung mismong kurakot na sistema ay yan ang ino-overhaul, hindi lang yung leader. Kasi malay mo, shadow leader lang pala yan. Uutusan lang rin yung papalit, di ba? Gaano ba katotoo ito? Ano bang balita mo dito sa una-una, itong House Speaker? Ito ba'y bababa na ba? Papalitan na ba? Ngayong araw na to kasi maraming mga lumalabas na mga bali-balita dito sa social media at sa kahit kanino man na tatanungin. Kayo ko, umbase po sa inyo, ano po bang balita pong natatanggap po ninyo? Yes po. Ayon po dito sa iba't iba nating nasasagap, may posibilidad nga daw po na magpalit today ng speaker. Mag-resign po si Speaker Romualdez at baka mapalitan daw po ni Deputy Speaker Bogie D or iba pang pwedeng kandidato. Kaya lang po, ang masabi natin dyan, ano lang yan, damage control lang yan. Kasi halos magwawala na ang mga tao ngayong September 21 eh. So, kailangan lang tanggalin saglit si Speaker Romualdez. Pero, paano yun? Kung totoo lahat ng binabalita na bilyong-bilyong pondo ng mamamayang Pilipino na nakulimbat sa mga ghost projects, mga peking flood control projects under his leadership, paano yun? Papatawarin na lang natin at aalis na lang sila parang allegedly si Congressman Zaldico nasa Amerika na. Paano yun? Paano mababawi ng mga Pilipino yung mga nawawalang bilyong-bilyong pera nila, di ba? So sa tingin natin, may posibilidad na magpalit ng speakership nga para lang maiwasan ang malaking pagwawala ng mga tao sa galit nila ngayong September 21. Opo. Chairman, ano bang magiging proseso niyan? Magkakaroon ho ba ng botohan ang mga kongresista sa plenaryo para formal yung pagpapalit ng leadership diyan sa speakership nga sa House? Yes, normally botohan po yan. Pero baka bibigyan ng graceful exit yung isa, di ba? Para hindi naman mapahiya yung pinsan ng presidente. Baka ang senaryo dyan, siya pa mismo ang magsasabi na ayaw na niya for the unity of the country and everything. And kahit ano, aalis na lang siya. Mga ganyang bagay ba? May konting to save face ba? So baka doon biglang mabakante ang speakership, then bigla na lang mag-nominate. So yan yung mga posibleng senaryo po dyan. Opo. At ngayong araw nga, di ba, yung baga huling sesyon, Miyerkules at bukas break na. Tama ba, Chairman? Yes po, hanggang Wednesday po ang session. So ngayon po may pagkakataon na kung anong gawin ngayong session na to, yun ang matutupad po. Opo. Si Congressman Bogie D, ano bang pakakilala po ninyo? Kung sakali man na siya'y hihirangin na bagong leader nga dyan sa Kamara. Si Congressman Bogie D, ang alam lang natin, dati siyang gobernador ng Isabela. Siyempre kaalyado pa rin ng Pangulong Marcos. So, yun lang ating pagkakakilala sa kanya. Naging local chief executive na siya sa Norte. Opo. May mga panawagan po ang ilang kongresista. Kilala niyo naman po siguro si Congressman Kiko Barzaga na dapat ang Speaker Martin Romualdez ang isa o dapat imbestigahan. Lalo na po dito sa maanomaliang flood control projects. Ano bang masasabi po ninyo? Yes, tama lang yun. Yung nabibilip nga tayo dito kay Congressman Kiko Barzaga. Kasi kaya niyang magsalita doon sa plenaryo, doon sa kongreso ng ganyan. Tama naman yan. Kasi katulad nga na sinabi ni Vice President Sara Duterte, ang budget ng Pilipinas ay hawak lamang ng dalawang tao. Speaker Romualdez and Committee on Appropriations Chairman Zaldico. So sila talaga ang nag-i-insert at nag-a-approve ng budget ng Pilipinas. So lahat ng naipasok dyan, meron silang knowledge dyan, imposibleng hindi. Silang dalawa. Kumbaga ang power of the purse ay ang House of Representatives. Ang talagang may hawak ng power na yon ay ang Speaker at ang House Appropriations Chairman. Kaya dapat tama yung sinasabi ni Congressman Kiko Barzaga, managot sila dalawa. Opo, at may mga post pa nga niya kung andito pa ba si Speaker Martin Romualdez sa Pilipinas. O baga nasa labas na, kasama daw si Zaldico. Ano bang masasabi mo dyan?
Dapat yan magkaroon ng mga ano agad, lookout bulletin o hold departure order. Paano na lang gagawin natin na katulad nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr. noong 1986, nailabas na yung iba't ibang kayamanan, di ba? Nasa iba't ibang bansa na at nasa Switzerland, nasa mga hidden na bank accounts. Paano yan pag nailabas yung mga perang allegedly na plunder bilyon-bilyon mula sa taong bayan? So tayo na naman sobrang bait na naman ng mga Pilipino dahil lang magpapalit ng speaker ngayong araw, hindi na agad natin hahabulin. Dapat manindigan tayo. Naramdaman na ng Malacanang yung kapangyarihan ng taong bayan. Natakot sila, kinabahan sila, kaya napilitan silang magpapalit ng speaker today. Hindi dapat tayo huminto, ituloy-tuloy na yan. Opo. Si Congressman Kiko Barzaga ay talagang nakilala na dahil sa kanyang patuloy na banat sa Speaker of the House, Chairman. Sa tingin mo ay wala naman po siyang nilalabag doon sa rules ng Kamara? Hindi ho ba unethical ang dating sa ginagawa niya laban po sa Kamara, particular na po sa Speaker of the House? Kasi nga, ngayon, binabanatan din po siya. Alam nyo, hindi unethical yan eh. Kasi nakita ko nga, parang sasampahan siya ng ethics complaint dahil nagsasalita siya about House members, about House leaders, and yun daw integrity ng House ay nasisira niya. Kung nagsasabi siya ng totoo ano nasisira niya? Buti nga, meron tayo isang katulad ni Congressman Barzaga, nakakampi ng sambayan ng Pilipino ngayon, at sinasabi niya lahat ng alam niya tungkol sa Kongreso. So hindi yun na pagyurak sa integrity ng House of Representatives. Ito ay pagtaguyod sa House of Representatives bilang kamara na talagang kumakatawan sa taong bayan. At sa kanyang mga ginagawa, kinakatawan talaga niya lahat ng adhikain ngayon ng sambayan ng Pilipino. Opo. Chairman, sa tingin mo, para po ba sa inyo, kung sino man ang susunod na speaker, sino po ba yung napipili po ninyo? Sino ba yung gustong-gusto po ninyo na sana? Ang congressman na yan, ang magiging speaker of the House, kung sakali mang mapapalitan na nga si Speaker Martin Romualdez. Kami, hindi namin tinitingnan niya. Tinitingnan namin mapalitan yung presidente ng Pilipinas. Dapat si Vice President Sara Duterte na ang umupo dyan. Dahil alam niyo, masabi ko sa inyo, sa 3 taon na mayroong confidential and intelligence funds si Pangulong Bongbong Marcos, 4 billion a year, 12 billion na, ngayon 3 taon na ito, hindi man lang niya naisip o nag-gather ang intelligence kung sino mga nagwawalang niya under his administration sa taong bayan. Alam na nga ng mga tao na kurakot ang DPWH, kurakot ang ibang kongresista. Sa kanya na meron siyang intelligence fund para imbestigahan yon, hindi niya nagawa. Pero tayo alam natin, so napakahina ng kanyang leadership. And pinsang buo niya yon, baka yun ang pinagtatakpan niya. And dapat habulin rin ngayon, hindi yung magre-resign lang. So para sa amin, hindi lang yung pagpapalit ng speaker, pagpapalit na ng presidente. Hindi natin kaya na meron tayong weak leader na hinahayaan lang ubusin ng kanyang administrasyon, ng mga kurakot sa kanyang administrasyon, ang pera ng taong bayan, naubos na. Pati pag-asa ng sambayan ng Pilipino, dapat matapos na yung ganyang klaseng weak leadership. So nandyan si Vice President Sara Duterte, isang abogado, isang colonel sa army, at tunay na nagsasalita at lumalaban para sa taong bayan. Yan dapat ang mga klase ng strong leaders ng ating bansa ang mamuno sa ating bansa. Opo. Alam niyo, masabi natin sa ating mga kabataan, sa ating mga kababayang Pilipino, nakita ninyo yung galit ng mga taga-Indonesia nung tinaas lamang ng 100 to 200,000 pesos yung sweldo ng kanilang mga kongresista. Nakita ninyo yung nangyari sa Nepal na talagang hinahabol mismo physically yung mga dating Prime Minister, mga Minister of Finance, Minister of Foreign Affairs sa daanan dahil lamang sa ang kanilang mga anak talagang pinapakita ang mga nakurakot na pera ng kanilang bayan. Mas malaki po ang nakukurakot dito sa Pilipinas. Mas malaki po ang pinag-uusapan dito sa ating bansa. Bilyon-bilyon na lampas na ng trilyon. Dahil kung 3 taon na ginagawa, talagang trilyon-trilyon na po yan. Ang nagdudusa po ng todo ay sambayan ng Pilipino. Wala man lang massive na public transportation system, kaya ang pila hanggang daanan mula MRT, konting ulan lang, talagang binabahanan ng todo lahat ng parte ng Metro Manila ngayon.
magkaka-leptospirosis ka pa at napakaraming ghost projects at korupsyon na nangyayari. Ngayon pong panahon na ito, nakaabante tayo ng konti dahil natatakot na ang Malacanang. Kaya napipilitan ng pati ang pinsan na speaker pag-resignin ngayong araw na ito. Huwag ho kayong hihinto ngayong araw na ito pag nagpalit ng speaker dahil hindi pa pinapalitan yung sistema na bulok at korupsyon. Kailangan ho, dahil po sa panalong ito, kung matanggal ang speaker, lalo tayong magpatuloy na igawing accountable ang mga nakaupo ngayon na administrasyon at mga politiko dahil naramdaman na natin, natakot sila ngayong araw na ito. Ipagpatuloy po natin dahil kapag po hinayaan natin, mangurakot pa sila, planderin ang pera natin, ipamana lang sa kanilang mga anak, ipapamana pa rin sa inyo lahat ng mga anak nila at apo nila na nangurakot. So ngayon pong linggong ito, ipakita po ng mga Pilipino ang lahi natin at talagang tayo ay matatapang, tayo ay nationalistic at hindi natin papabayaan mayurakan ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Panghuli na lang po, nakakahiya na po ang Pilipinas dahil kahit iba't ibang bansa na tumutulong sa atin, nagbibigay ng financial assistance, itinitigil na po dahil alam na nilang kukurakutin. Ganun na po ang imahe ng ating bansa under the current administration. Ngayon po, panagutin po natin ngayong linggong ito, ang administrasyong ito. At kung kaya po natin, bakit speaker lang ang magre-resign? Kung pwede naman mismong presidente ang mag-resign, kung ganun siya patriotic na ayaw niyang mahati ang bansa. Kailangan po natin ng isang leader na malakas, tulad ni Vice President Sara Duterte, isang abogada, isang colonel, na kayang i-unite ang sambayan ng Pilipino patuloy sa tunay na pagbabago po.